na ibabahagi ko sa inyo ang labanan ng mga malalakas na mandirigma sa iba't ibang universo, kabilang na dito ang Universe 7. Sa sandaling ito, magsisimula na ang paligsahan sa 12 universo. Nagtipon si Goku ng 10 mandirigma upang lumahok sa torneo na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang huling miyembro na dinadala niya ay kilala bilang isang emperador na si Lord Frieza. Lumalabas na bago ito, bumaba si Goku sa impyerno upang hilingin na buhayin si Frieza sa loob ng 24 na oras. Para naman kay Vegeta, hinahamak niya ang tusong individual na ito. Natatakot siya na ipagkanulo sila ni Frieza, ngunit sinabi ni Goku na babantayan niya siya. Kaya lahat ay nagsanib kamay sa isang bilog upang lumipat sa Tournament of the Gods. Pagdating, lahat ay nagulat sa laki ng arena. Ang mga mandirigma mula sa iba pang mga universo ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Agad na sumugod ang Universe 6 para batiin ang Universe 7. Sa sandaling ito, magkaharap na sina Frieza at Frost. Samantala, nagdala si Kaba ng 2 pang babae na nagngangalang Khalifa at Kale. Ngunit si Khalifa sa kabilang banda, ay masyadong mayabang, na nagpahayag na siya ang magiging pinakamalakas sa 12 universo. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Daishinkan ang 12 universo isa-isa. Nang lumitaw ang Universe 11, naramdaman agad ni Goku ang napakalakas na enerhiya at wala silang pinagkaiba sa 5 malalakas na kapatid. Nang makita ang lahat ng mga kalaban mula sa 12 universo, na nagparamdam kay Goku ng labis na kagalakan. Sinimula ni Daishinkan na ipaliwanag ang mga panuntunan sa paligsahan. Ang lahat ng 12 universo ay magkakasabay na makikipagkompetensya. Ang mga mahuhulog sa arena ay matatanggal. Hindi sila makakalipad maliban kung mayroon silang mga pakpak. Ang universo na matatalo ay buburahin ni Zeno-sama. Sa wakas, opisyal na magsisimula ang Tournament of Strength. Lahat ng mandirigma ay handang makipagbakbakan sa isa't isa, kahit na pinilit ni Beerus ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ayaw pa rin nilang makinig. Nagsimula silang manghuli ng mga makapangyarihan, naiwan ang grupo ni Gohan na napapalibutan. Samantala, tina-target ni Goku si Jiren, ang pinakamalakas na individual ng Universe 11, at walang nang-ahas na harapin siya. Biglang nahuli si Goku ng isang kulay berdeng balat. Nang aalisin na niya si Goku sa labanan, agad siyang nag-transform sa isang Super Saiyan, kaya nananatiling ligtas si Goku. Sa hindi inaasahan, si Goku ay patuloy na napapalibutan ng Universe 9. Ang 3 lobo na ito ay patuloy na umaatake sa kanya ng walang humpay. May gumagamit ng lason, kaya kinailangan ni Goku na balutin ng kayang kanyang katawan. Ang 3 lobong ito ay patuloy na gumagalaw upang palibutan si Goku. Nang makita si Goku na pinahihirapan ng mga asong ito, agad na tinulungan siya ni Vegeta. Nagpasya silang atakihin silang dalawa ng magkasama. Naunang humakbang si Vegeta, ngunit nalulula siya sa pinagsama-samang pagsisikap ng dalawang ito. Samantala, si Goku ay nakaharap naman sa kanilang apat. Alam nilang si Goku at Vegeta ang pinakamalakas sa Universe 7. Kung matatalo silang dalawa, siguradong mabubura na ang Universe 7. Ngunit minamaliit nila sina Goku at Vegeta. Pareho silang naging mga Super Saiyan at mabilis na ipinadala ang mga kalaban na ito at kaya naiwan ang Universe 9 na may 3 lobo na lang ang natitira. Patuloy nilang tinutulak si Goku, ngunit sinalungat sila ng pinagsama-samang pagsisikap ni Goku at Vegeta na pinalipad sila sa labas ng arena. Napagtanto ng Universe 9 na ang lahat ng kanilang mga mandirigma ay natanggal na. Ayon sa mga patakaran, buburahin ni Zeno ang kanilang universo. Sa huli, ang Universe 9 ay ganap na nabura, na ginagawang mapagtanto ng lahat ng mga mandirigma ang pangangailangang ibigay ang kanilang buong makakaya sa laban na ito. Nang makitang sumusulong si Hit sa kanila, sumugod si Vegeta sa pag-atake. Bigla siyang hinarang nitong matipunong oso na kalaban. Habang itatapon na sana siya ni Vegeta sa arena, tumakbo ang lalaking metal para tambangan si Vegeta sa gilid. Si Android 18 at Krillin ay nakikipaglaban sa isang Fox na kalaban. Nagpasya si Krillin na harapin siya ng mag-isa at sinabi sa kaharap, na ang lakas ng loob niya para atakihin ang kanyang asawa. Napagtatanto na mahahanap siya ng kalaban sa pamamagitan ng pabango,
Agad na itinulak ni Krillin ang kanyang mabahong sapatos sa mukha ng kalaban at pinalipad siya gamit ang isang Kamehameha technique. Sa hindi inaasahan, bigla ang inatake ni Frost si Krillin, dahilan para maalis siya. Sa takot sa paghihiganti mula kay Android 18, mabilis siyang tumakas. Ang oras ng labanan ay bumaba na sa 43 minuto. Samantala, inaatake pa rin si Vegeta ng dalawang individual na ito. Biglang dumating si Kaba at gustong hamunin siya. Kasabay nito, nahuli si Kale ng dalawang kalaban. Itinapon nila siya sa arena, ngunit sa kabutihang palad ay nahuli siya ni Khalifa. Si Khalifa ay agad na nag-transform sa isang Super Saiyan para harapin ang mga taong ito at pauwiin sila ng maaga. Alam ni Khalifa na hindi pa ganap na nagagamit ni Kale ang kanyang tunay na kapangyarihan, kaya nagpasya silang magsama-sama at labanan si Goku. Sa puntong ito, sinabi ni Khalifa kay Goku na ipakita sa kanya kung paano maging asol na anyo. Gayunpaman, sinabi ni Goku na ang estado na ito ay masyadong advanced para sa kanila. Kaya nagpatuloy si Khalifa upang ipakita ang kanyang mga kakayahan kay Goku, ngunit ang form na ito ay nagpapabagal sa kanya. Sinabi ni Goku na hindi niya dapat gamitin ang pagbabagong ito, sa halip, dapat rin siyang maging isang Super Saiyan. Nang makita ang lakas ni Goku, nagpasya si Khalifa na subukan ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahan, madali rin niyang na-achieve ang Super Saiyan. Sa sandaling ito, pareho silang nag-e-enjoy sa labanan. Nakikita si Khalifa na masayang nakikipaglaban kay Goku habang pinababayaan si Kale, na naging dahilan upang magalit si Kale. Kaagad na naglabas ng napakalaking putok ng enerhiyang berdeng kulay at nagiging babaeng bersyon ng Broly. Sa isang hampas lang, pinilit niyang umatras si Goku, na ikinagulat niya. Binabalaan ni Vegeta si Goku na maging maingat dahil maaaring ito ang kapangyarihan ng maalamat na Saiyan. Agresibong inatake ni Kale si Goku, na ginagawang imposible para sa kanya na makatakas. Sa makatuwid, nagpasya si Goku na gawin ang lahat at naging